Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. This time check is brought to you by La Estancia de Amada Multipurpose Hall, located at Barangay Caranan, Pasacao, Camarines Sur. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa headlines kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, 30 minutos na baradilan sa pagultanan kana grupo kana Philippine National Police asin mana kada mga miyembros kan New People's Army NPA saruan gadanda dua ana irido asin mga armas na recover. Camarinesor Taekwondo team nagkampiyon sa 2024 Regional Prisa. Sa headlines pa kan mga parata sa lado lokal, libreng CT scan naging benepisyaryo ana sarong cancer patient sa laog kana probinsya kana Camarines Sur. Sarong bulan ng pabalik-balik na kalintura ka na sarong babae kalibre ni na x-ray sa tabang ka na gobyerno probinsyal ka na Camarines Sur. Saro pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. 81 anyos na lulu na ako ang gadanda dyan sa banwaan ka na Pili Camarines Sur. Sarong harong nirida ka na mga autoridad na kuanan ni na badil asin mga bala. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal. Sarong harong dyan sa banwaan ka na Pasakaw Camarines Sur na pagsasadiri ka na sarong dayuhan anda pinagagsalakat kana mga autoridad. Wanted sa Pasakaw, dakop kan mga miyembros kan na Philippine National Police. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at tiyan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang maray na aga, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, saroan gada na asin duwaman ana nadakop kana mga autoridad na kumpiskarman an manlaylay na mga armas asin na mga bala. Iyan na sa nangyaring 30 minutos na baradilan sa pagultanan kana grupo kana mga miyembros kana PNP asin man kana grupo kan mga rebelding New People's Army NPA. Basado kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Julius Año Nuevo sa eksklusibong pahayag kaniika kung saan alas 12 na matanga ka na sudma kana maresibi nindaan impormasyon manungod man sa presensya kan pigtutubudanda na mga rebelding grupo sa nasambit ng barangay kung kaya tulusindang naga-responde na nagresulta sa baradilan ni na maabot sa 30 minutos na daing untok ni na putok sa pagultanan ka na grupo ka na mga miyembros ka na PNP asin man ka na mga rebelding New People's Army. Tinawan doon ni Año Nuevo na nadako pa na persona embelto asin na konektado sa manlain-lain ng mga krimen kay bana na murder, homicide asin na iba pa mantang padagos pa sa indang investigasyon sa iba pang involvement kan mga inis sa krimen duman sa parte mismo kanda probinsya kan Albay, dugang pa ni Año Nuevo na trayumpong ini resulta kan pagtatarbangan kan mga personalis gikan sa Albay PNP Provincial Office
Puwersa Armada kan Pilipinas o Philippine Army, Maritime asin man kana Special Action Force kana Philippine National Police, Intelligence Community asin na iba pa. Tawanin onra ni Police Regional Office No. 5, Regional Director Police Brigadier General Andrew P. Dizon, pagtubod ni Año Nuevo na nakasagupa kana mga miyembros kan pulis an sarong dakulang grupo kan komunistang partidong NPA sa probinsya. Kinumpirmar man ni Año Nuevo na saro sa mga nadako pa ana persona ana nagtukdo na may iba pang mga armas na nakatago sa barangay kan na Panaypuyan ana matrayumpuman na recover kan mga autoridad. Sangunyan ang bangkay kan nagadan na rebelde nasa sarong punerarya sa banwaan kan Albay mantang ang nadakop na mga persona yaon ngunyan sa kustodiya kan Kamalig duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay. Ipinagapayag kan nasambit na nga opisyal na nasambit na nga mga na-recover na mga armas na itinutukdo kan subuot sarong persona na miyembros kan New People's Army na pinagabistong iniyong pinagbisto na iyo si Kaying and mga na-recover iyo mismo ang 5 importe na rifle, tulong pidaso nin importe na rifle, asin na tulong lower receiver kana importe na rifle, tulong trigger assembly kana importe na rifle, sarong M16 na rifle o Armalite, asin na 8 imported steel magazine, 16 na long steel magazine, 40 nga cartridge ka na M16 na rifle, asin 729 na cartridge ka na imported na rifle. Sa iba pa nga detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong lulo na nag-iedad ninda 86 anyos anak ang mayo na nin buhay dyan sa parte mismo kanda Palestina Pilik Kabredisura nadukayan ini kasudmang pagkaaga dyan sa may lugar kan Sontre Barangay Palestina Pilik Kabredisura. Ang biktima na nako ang mayo ng buhay pinagbistong si Romaldo Revilla Ibriñas, 86 anyos, Mayagom, residente kan Zona 3 sa Palestina Pilik Kabredisura na adukayan ang lawas kaniya na nakaandusay sa daga 200 metros ang distansya gikan mismo sa saindang arong nahilingin kan na sarong Marjon na Pamon Ilabius, residentes kan sinambit ng lugar basado sa payag kan aki kan biktima na si Renato Revilla. Ang biktima subot ang nagsasapo ni helang sa puso asin na ini ang naghali sa saindang residensya kada pizza 17 pa kada bulan kada presente mantang mahanap subot o an paaramba mahanap subot ni na panggatong ana nasambit na nga lulo dai na nagabulta pa sa saindang residensya puon kan pizza 17 asin ini nadukayan kasudma na nakaandusay 200 metros ang distansya sa saindang harong mayo na ninda buhay anda pinaghihiling kan na mga miyembros kan Philippine National Police asin kan pamilya posibleng inatake ang nasambit na nga lulo ninhuli kan grabing init kan na panahon sa Pilik Kabredisur kasud mga aldaw kaya ini anda pwedeng inatake sa puso asin binawian nin buhay. Iba pa nga detalyes ka na sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal pa mga opisina kan gobyerno establishmento asin mga residensya pinagirumdum na magtipid sa kuryente. Boyet Paderes sa detalye. Big angat kan LGU naga mga establishmento, mga opisina kan gobyerno, mga karungan na kung po pwede iwasan mo ng magamit ng mga appliances kung laiman kaipuhan, ngunit na sobrang init kan panahon.
katakod ini kay pangapunan kan Department of Energy sa direktiba ni PBBM na mga opisina kan gobyerno iyon inot na mag-ekonomiya sa paggamit ng kuryente. Urog nang nagdeklara na ng red alert at yellow alert status sa Luzon sa paagi kan Electric Power Industry Management Bureau as in National Grid Corporation of the Philippines. Kabali sa pangapunan, iwang pagtipiling kuryente pati na o para makalikay sa halangkaw na bayad sa kuryente. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong-arong duman sa Banwaan, kada limanan Kamara de Sur an sinakyada kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP asin ini nakuananin badil asin na mga bala anda pagasakyada kan tropa kan mga miyembros kan Philippine National Police sa limanan ginibo alas 8:30 na pagkaaga duman sa Suna 4 Barangay kan Mambulo Nuevo Libmanan Kamara de Sur Kasudma anda residensya pinagabistong pagsasalirikan na sospek na pinagbistong si Romel Lakaran Jimenez 31 anyos residentes kan Barangay Mambulo Libmanan na Camarines de Sur ang trupa kan CIDG Camarines de Sur iyo ana nanginota sa pagsakyada kadi asin kaybanan anda Libmanan Municipal Police Station 5 offers mobile phones company asin na Regional Mobile Force Battalion kan Philippine National Police daradara kan na grupo an sarong search warrant na piga paluwas ni Honorable Cecilia R. Borja Soler an Executive Judge kan RTC Branch 56 duman sa Banwaan kan Libmanan na Camarines de Sur kung sain para sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2002 sa pagrekesa kan mga autoridad sa arong kan na suspect nakakuhaan mga ni nin sarong kalibre 40 nga pistola arms score serial number is ES 16310 sarong pidasong steel magazine kan kalibre 40 pistol na may 8 live na bala, 2 steel magazine asin caliber 40 pistol, 16 na pidaso ka na ammunition para man sa caliber 40 pistol, asin digdi kananapanin mga dokumentos kan mga autoridad anasambit na mga armas mayo maninahi pailing anasambit na nga suspetsado sa mga miyembros kan PNP an mga ebidensyang ini kaput ngunyan kan CIDG asin ana suspek yaon sa kulungan kan CIDG Camarines de Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, palay silangan dakulat ang tabang sa mga involto sa droga o ka Isminda, direktor sa detalye. Pinagpahayag kan Chief kan Naga City PDEA na si PDEA Agent Benetes na dakula subot nin tabang ang pagkakaikunin balay silangan para duman sa mga imwelto sa pagkuriyat kan illegal na droga. Initangan ni subot na mareforma asin may ibalik sa normal na pagkabuhay ana sarong na imwelto sa pagkuriyat kan na droga sa iyang lugar na namumugtakan kan nagiging biktima kan illegal na droga. Yung balay silangan po, ini po ang reformatory rehabilitation. Ang pagkakaiba niya po sa rehabilitation na i-enroll ta sa mga drug user, ini po para po sa pusher. Bali po, ang ano niya po is reformatory rehabilitation. Kumbaga, babagon sa ugali kang sarong pusher, pagkatao niya, after siya makagraduate sa balay silangan, ibabalik po siya sa community na may aram, tataw siya maghanap buhay, as in, so ugali niya as pusher, mahali po ito. Kumbaga, i-eliminate lahat ng gawi niya sa pagiging pusher as a good citizen po. Yan po ang ano kang balay silangan. May mga instructor. Igwa po si kitang mga subject expert. Igwa po, matao po ang TESDA, DOLE, ang CHED, ang DSWD, ang PNP, ang PDEA po. Alos kami po ang mga subject expert matter po sa mga discussion regarding digdi po sa balay silangan po. Partiyan ka naging pahayag ni Naga City PDEA Agent Benetes sa pakikipag-ulay sa PBS News. Dagdag na bareta sa lado lokal sa Karismenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong residensya o harong kan sarong dayuhan ana pinaglaog kan mga autoridad o kan mga parabon dyan sa parte mismo kan Banwan kan Pasakaw Camarines nangyari ana panabon bandang alas 11:25 nin na pagkabanggi duman sa Zona 1 Barangay Santa Rosa del Norte sa Banwaan kan Pasakaw Camarines anda biktima digdi UCOC Opi Maria E. Antonio 55 anyos asinda iniyo sarong dayuhan residentes kan Zona 1B Santa Rosa del Sur Pasakaw Camarines asin sa presenti ianda anda subuot piga iistaran kan sarong Switzerland national na si Christine Boitison asin Randy Boitison mga caretaker kanasambit ng harungkan na biktima dyan sa Santa Rosa del Sur Pasakaw Camarines na discover kana mga biktima ana window grills kana second floor kana nasabi ng residensya na ini ana pigrangka kanday bistado nga persona asin na digdikan makalaog na pinagtaban na kani ana mga minasunod na bagay apat na pidasong rubber shoes o sapatos sarong DVD player pati naman na ana speaker kani ana nasambit ng sisit o ana nasambit ng panghabon nakuha kan mga miyembros kan na PNP sa paagiman kan na CCTV camera na kung sain ana suspect ana subot nagkulambitay sa pig raot na bintana o grills duman sa second floor kan sinambit na nga residensya alagad maski ngani nakuanan sa CCTV daipaman sinasabi kan mga autoridad kun bistado ang nasambit na nga suspek nagpapadagos pa ang girigibong investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwaan kan Pasakaw Camarines Mientras tanto, sa Pasakaw Mangiraray, nadakop na kan mga autoridad ang pinagkukonsidera na sarunga wanted person sa sinambit ng Banwaan. Alauna nin magumagaon ka subago duman sa Sitio Lumida Barangay kan na San Felipe, Naga City kanda madakop kan mga autoridad unwanted person sa Pasakaw na pinagabistong si Wilbert Piamonte Pansilis 30 anyos mayagom sarong construction worker residente kan na Zona City Barangay kan na Udikon Pasakaw Camarines pinanginutan ni Police Major Alan Lupis Acting Chief of Police kanda Banwaan kan Pasakaw ang pag-aresto laban na sa sinambit na nga suspek iyan sa paagi kan mandamiento de aresto na pig-issue ni Honorable Judge Jose Agualada III Presiding Judge kan MTC Pasakaw Camarines anasambit na nga suspek asin wanted kanda pulis duman sa Pasakaw igwaning kasong acts of lasciviousness nin 2 counts asin na may piyansa na nagkakantidad 72,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad matapos na madakop sa San Felipe, Naga City ang suspek ini ang pinagdarana duman sa Pasakaw Municipal Police Station asin duman na nakakulong. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga traffic light asin na street light sa laog kan Naga nakatalaan ng ribayan. Daryl Banya sa detalyes. Base sa naging pag-aadal kan Public Safety Office kay po ng ribayan ang mga eksistidong traffic lights digdi sa syudad ni Naga na nanutaran na dai naman nagagarana. Sigun sa pahayag ni PSO Executive Director Rene Gumba, sa ngunya nagapadagos pa ang procurement sa pagbakal kan sinabit ng ekipahe. Apwera sa mga traffic lights asin man street lights, babakal manin mga modern type na CCTV na kaipuhan para sa operasyon kan Command Center, kan Center for Safety and Resiliency na iuman na ibubuktak sa mga street lights na mabakalon antes man ining i-install sa mga mayor na tinampo sa syudad. Mientras tanto, inot nang nagpahayag ang Land Transportation Office na matao ini nindagdag na traffic lights para sa syudad ni Naga asin ini nakatalaan ng ibugtak sa crossing kan Almeda Highway asin man
Concepcion Grande, digdi sa siyudad ni Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bawas stress ninhulit mayo na ninda babayadan. Ini ang napahayag ka na sarong cancer patient digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur na natawanin na libreng serbisyo kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur. Ipinagapahayag kani na bawas stress ninulit mayo na ninda babayadan. Asin iintindiyo na lang iyo anda pag papaumay kani ini sigunman ki Helen Andalis taga dyan sa barangay kan San Agustin sa siyudad kan Iriga na sarong cancer o cancer survivor asin ini ang nakaabil kan libreng CT scan na hatod kan serbisyong kapwarte kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villapuerte padagos ang medical procedure asin na surveillance ni Helen tangani man na masiguro ang maray kaning salud kaya naging dakulang kagianan ang mga programang pansalud asin medical ninda Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elre Villapuerte asin Congressman Migs Villapuerte. Dugang pa ni Helen dakul na o dakulang pasasalamat ninhulita igwang mga araw kaninga mga programa ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na nakakatabang talaga sa mga pangangaipo medikal kan mga constituentes sa laog kan probinsya kan Camarines Sur asin saro na siya sa sinasabing natabangan kaini. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa haros sa sarong bulan napabalik-balikan sa iyang kalentura ni Silidunya Baal kinakaipo niyang magkaigwanin na x-ray o magpa-x-ray tangani nga mahilingan sa iyang kondisyon and nasabi ng persona saro sa mga natabangan kanda programa kan gobyerno probinsyal kanya Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villapuerte kung saan libre and mga kinaipuan kaini and nasabi ng persona na si Silidunya Baal and na problema kay ito na makapag-pa-x-ray tangani man na maaraman ang tunay niyang kondisyon sa iyang salud ninhuli man kan haros bulan o sarong bulan na napabalik-balik ang sa iyang kalintura alagad sa katikapuhan kanda sa iyang buhay mas iniinot ni Silidunya ana pangangaipukan sa iyang mga aki imbis magpailing sa doktor. Maray na sanat na araman niya ana manungod man sa libreng x-ray sa parte mismo kan mga programa na inahatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Libreng x-ray dyan sa Camarines Sur Provincial Medical Center hinahatod kan na serbisyong kapwerte. Sigun na Kisilidunya dakulang tabang ang programa ni Gobernador Luigi Villapuerte ta ini maski pisong duling mayo na siyang kinakaipuan pang butasan tasimbag nagabus kan serbisyong kapwerte ni Gobernador Luigi Villapuerte an sa iyang pagpapa-x-ray asin na gastos katakod kan bagay na yan dakulang pasasalamat an sa iyang ipinaabot sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ninhuli kan tabang na ipinagdul sa iya mantang siya problemado sa pinansyal na aspeto. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. RHU Dr. kan Pasakaw nagpagirumdum maglikay sa mga helangunyada na grabe ang init. Mike, grabe to sa detalye. Yan, nagrabe ang init kan na panahon na namamatian kan sa tuyang mga kababayan. Nagpapagiramdom si Rural Health Unit Dr.
Ara de la Rosa kan lokal na gobyerno kan Banwaanin Pasakaw, Camarines Sur sa satuyang mga kababayan, partikular sa mga kaakian maging sa mga senior citizen na maglikay asin day magparapairinit kunya na panahon ugalion na pirming nagiinom ning 8 hasta 9 na baso ning tubig yan tanganing makalikay sa mga helang araw kan abo sipon na usong unyan na mga panahon. Inaabisuhan din natin sila na sa ngayon wag munang lumabas kasi sobrang init po talaga. Kung di maiwasang lumabas, uminom ng higit sa 8 baso ng tubig kada araw. No? So sa mga bata po yan. Ngayon, sa mga matatanda naman po na hindi maiwasang lumabas, yung mga nagtatrabaho, lalo na sa initan, lagi po kaming nagpapaalala no, na uminom po ng maraming tubig. Kasi po, yung mga heat exhaustion, heat stroke po, usually nakukuha po yan, bukod sa init, sobrang dehydrated na po yung katawan. Ano po? Parte kan naging mga pahayag ni Dr. Ara de la Rosa kang Rural Health Unit sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur dapit sa mga patanid kani asin pagirumdom na maglikay sa mga helang na pwedeng makuha ngunya na grabe ang init kan panahon. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, pagkatapos po nin pagirumdom. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakakaalarman sitwasyon kan na pagnipis kunyan kan supply kan kuryente sa parte kan Luzon Grid na iyuman ana pigkukuanan kan na supply nin kuryente kan Kasurikudos sa pagbaba kan supply kan kuryente kan Luzon Grid nakakamati na ni na permi nga pag brown out ang Kasurikudos asin na an iba pa na mga electric cooperative orog na ang mga miyembros konsumidor namamati na ang power shedding kung sa inya igwanin mga lugar o oras sa gabus ng mga electric cooperative kabali na ang Kasurikudos ana na i-schedule kana NGCP na maputulan ni na kuryente asin na magkaigwanin mga brown out ulit tamayo na ni na reserba. Kaya yaon ang unyanda sa alert anda estado kanda mga kinukuanan nin kuryente kana kada electric cooperative bako na kayang bastante ang supply kana kuryente ngunyan kun kaya yaon sa red alert ana nasambit ng mga electric cooperative uyang unyan si Renier Bukay ang tagapagtaram kan Kasurikudos. Actually po, kang nakaagi pang mga aldaw, tigbo-monitor tayo, medyo nakaka-alarm nga ning maray. Sinurpresa kita, itong hababa manipis na dahil supply kang kuryente sa area coverage kang Luzon Grid, bakong Kasureko to. Bako lang Kasureko. Luzon Grid, gusto po kayo. Kung hababa na po ang manipis ng supply kang kuryente, talagang po na ini kang satuyang pagka-experiensya possible. Although nangyayari na nga sa ibang lugar, sa mga electric cooperative. Dawa sa Metro Manila, na-experiensyahan na itong power shading. Gusto sabihin kaya, may mga oras, as in mga lugar, sa lambang mga electric cooperative na i-schedulean kang NGCP ning pagputol kang supply kang kuryente dahil duman sa reserbang kuryente na manipis na o kaya mayo na. Sa red alert na nga ni, dahil na sufficiente ang supply kang kuryente. Kaya iyan ang tigihiling ta dahil may mga planta po na nagkaigwaning shutdown. Kung sabihon, pundo mo na dahil siguro nagkakaigwaning problema ang sa indang facility para po siguro kaya ng init ng panahon. Apektado kita, kaya permi po kitang maganda, mag-antabay lang sa tayo pong programa and siyempre sa Facebook page kang Satuyang Kooperativa, ang Kasureko 2. Sa anytime po, pwede kitang magpalawas ng mga anunsyo base po duman sa ipapalawas na advisory kang NGCP. Yun po yan. Dagdag pa man ni Bukay na kuna magpapadagos-dagos ang kawaran kan supply kan kuryente o pagkulang-kulang sa Luzon Grid. Dakulang problema ang nadara kani sa mga konsumidores kan Kasurikudos asin sa iba pang mga electric cooperative sa supply kan kuryente. Asin na pwedeng mangyari ang pinag-aapod na rotating brownout
Ada problema pa, mayong oras na pwedeng ipaluwas ang kaso Recodos kung anong oras pwedeng putulan nin kuryente. Apwera na lang kung amay na mag-abiso ang NGCP sa oras kan pagputol kan supply kini uya ang parte kan mga pahayag ni Rener Bukay. Ader, salo pa, ining pag-lipis ka na supply ni kuryente, so apektado kita. Mga pirang oras ini makakaigwa kitang experience ni brownout? Depende po yan sa NGCP. Kasi hindi po kaya may monitoring kaya ng supply sa grid. Mayo kitang control kaya, nagahalat lang kita sa indang advisory kung tarong oras ngaya o 2 oras, kung ano si mga affected areas. Tinda po kaya ang may monitoring gabus sa Luzon, Visayas, Luzon, Visayas, iyo po ang kaputlindangon yan, na nasa irarom kaining data aram so ba nag-yellow alert naman kita. May mga portion na nag-red alert. Pag sinabing red alert, sabihin, automatic na po. Nakabali yan kapag nakaigwan ng emergency shutdown. Kaartiyan kan mga pahayag ni Rener Bukay sa exclusive interview kan programa nga Radyo Banat ni Benji Rivera. Pahayag pa manibukay na depende sa NGCP kung perang oras makaka-experience ang kaso Recodos nin pagkawara kan supply kan kuryente o brownout. Day naman na kontrol kan kaso Recodos asin na mahalat ngunya nin advisory ang kooperatiba kung ano ang apektadong mga lugar mantang ang NGCP iyo ang nakakaaram kani asin na mahalat sa naman nin advice ang kooperatiba kan kaso Recodos. Uya pa si Bukay. Opo, Luzon, kabali kita sa Luzon. Kaya kabali po kita hindi. Iyo po, bako lang kayo ng problema kang sarong kooperatiba, kang kasurento, kundi terong nasyon. Ang masaklap tayo hindi, kung sakali magpadagos-dagos ini, talagang dahula po may dadarang problema sa satuya, sa supply kang kuryente. Kaya lang, dahil man mayo mang kitang oras kayo ning pwedeng maipaluwas kung no rin ini pwedeng mangyari. Kasi hindi naman sa monitoring kan satuyang NGCP. Actually, depende po, kung sabihan kita ng NGCP ngayon, alas 3 ngayon at dyan, tarong oras ngayon, alas 3 hanggang alas 4, makaka-abiso kita. Yan ang nangyayari ngunyan. Pero yan pong inaabot ng manual load dropping. Pag automatic load dropping, kung baga biglaan, dahil kita nakaka-anticipar. Pero sa ngunyan kaya, mga manual pa lang, kung sabihin, may mga nakaka-abiso man kita, pero limitado sa oras. Kung araw ka itong 3 days before, 1 day o 2 days before ngayon. Ngunyan, 1 day lang o kaya perang oras lang, halimbawa mangyayari ngunyan ngayon nagpadara sa tuya, halimbawa nga at na launa ngayon naka-schedule kita, kumbaga limitado na si oras na disseminate ka information. Although mag-antabay lang siguro mahagad kami ng tabang sa sendo pong istasyon. And syempre, mag-follow kita sa Facebook page ni Katurekot para at least kung may mga informasyon, baka makabalang sa indong lugar, dahil ka muna ka-anticipar, maray na kung pwede kita. Mientras tanto, bad news para man sa mga konsumidor kan kaso Recodos. Ulita digdi naglangkaw na ang taripa kan kuryente sa kaso Recodos. Sa residential, 8.70 pesos na ang taripa hali sa 5 pesos na dati binabayadan kan mga members consumer. Sa low voltage 7 pesos 72 centavos, high voltage 6 pesos 92 centavos. Mapuon ang epekto sa billing para ngunyan na bulan kan Abril ang paglangkaw sa singil sa kuryente. Uya pa si Rener Bukay. Konsideradong bad news ini. Bad news. Although, kaya man kalang kaming mara. Kumpara mo kang nakaaging, siguro, baka nga ni, kita pa ang pinakahababang taripa ngunyan. Nasa 8 pesos ang satuyang power rate ngunyan. 8, dati po, 5 pesos kita. Naglanggaw kita, dara na po ini kayo ng presyuhan ngunyan. Manipik ang supply, kulang ang supply, halanggaw ang demand, halanggaw ang presyo. Kaya, kasi nga niya ako, nag-enjoy na kita. Pero, hindi doon tanggapos. Sabi ko nga, Ayun po, 8 pesos kita ngunyan, 8 pesos 0.70 centavos.
sa residential. Tapos sa low voltage ta 7 pesos 0.82 centavos per kilowatt hour. Tapos sa high voltage ta 6 pesos 0.92 centavos per kilowatt. Artiyan kan mga pahayag ni Rener Bukay kan kaso Rikudos, mapuon anda paglangkaw kan singil sa taripa sa kuryente sa mga konsumidor sa mariresibinindong billing ngunyan na bulan kan Abril. Ya mga tugangan ka teripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong para barata si Junel Cuba. Mabalus po kan sa indong pagantabay. Salamat po mapasatuya pulugod ang biyaya asin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata. Siguro! PDS Basta Bareta, sigurado.